Okay, ngayon naman ay proceed tayo sa paggamit ng rhetorical devices. Okay, ang paggamit ng rhetorical devices sa pagpapahayag ng mensahe ay nakakatulong upang mas mag-isip ang tagapagpakinig o mambabasa. Kadalasan, nagbibigay ito ng mas malawak na kaalaman kung susuriing mabuti ang ginamit na salita. Okay, ang paggamit ng rhetorical devices sa pagpapahayag daw ng mensahe ay mas nakakatulong daw upang mas makapag-isip ang mga tagapagpakinig o ang mga mambabasa. At ito din ay nakadaragdag ng kalinawan at kagandahan sa isang pahayag, pasalita man o pasulat. At ang mga example nito ay mga tayutay at yung mga paggamit natin ng mga matatalinghagang pananalita. Okay. Ano nga pa ang tayutay? Ang tayutay ay isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. Sinasadya ng tagapagpahayag nito na gumamit ng talinghaga o di karaniwang salita sa pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. Okay, ang mga tayutay daw ay isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. Siya rin ay gumagamit ng mga matatalinghagang salita o mga hindi karaniwang mga salita upang ipahayag ang kanyang o bigyan diin ang kanyang mga saloobin. Okay, ngayon ay ito yung mga halimbawa ng tayutay. Ang una ay pagtutulad o simile. Alam ko naman pamilya kayo sa pag-simile, di ba, sa English. Okay? Pagtutulad or simile. Ito ay payak at lantad na paghahambing na karaniwang ginagamitan ng mga salita at palilalang tulad ng parang, para ng, kawangis, gaya ng, animoy at iba pa. Okay, ang pagtutulad daw o ang simile, ito ay lantad or payak na paghahambing sa isang tao, sa isang bagay, kung saan gagamitin natin siya ng mga pahambing na salita tulad ng mga nabanggit ko na tulad ng, para ng, at iba pa. Okay, for example, ang buhay ng tao ay parang gulong. Okay, inihambing natin yung buhay ng tao sa isang gulong kung saan gumamit tayo ng salitang paghahambing na parang. Maliwanag po ba? Okay, ikalawa, halimbawa ng tayutay, pagwawangis o metapora. Ito ay isang tuwirang paghahambing na hindi ginagamitan ng mga salita at palilalang paghahambing. Okay? Kung sa simile o pagtutulad ay gumagamit tayo ng mga paghahambing na salita, dito naman sa pagwawangis o metapora ay direct tayo naghahambing kung saan hindi tayo gumagamit ng mga paghahambing na salita. For example, siya ay leon kung magalit. Okay? Inihambing natin yung isang tao sa isang leon kung paano magalit. Diba, direct natin siya inihambing sa isang hayop, pero hindi gumamit ng mga paghahambing na salita. Okay, number 3, pagmamalabis o eksaherasyon. Ang pagmamalabis ito ay isang pagpapahayag na lubhang pinalalabis o pinakukulang ang tunay na kalagayan ng tao, bagay o pangyayari. Sabi na dito, ang pagmamalabis daw ay ito yung pagpapahayag na sobra-sobra, kung saan hindi na siya akmado sa mga mismong bagay o sa isang pangyayari. Okay, for example, gabundok ang kanyang huhugasing pinggan. Kung saan lalo niya pinalabis yung paghuhugas ng pinggan, kung saan gumamit siya ng salitang gabundok. May ganun bang salita na gabundok ang hugasing pinggan? Di ba wala naman? Ibig sabihin ng gabundok ay marami siyang hugasing mga pinggan. Yun yung pagmamalabis. Okay? Ika-4, pagsasatao o personifikasyon. Ito ay nagsasalin ng katalinuhan at mga katangian ng tao sa mga bagay
o hayop na walang katalinuhan o katangian gaya ng sa tao. Pinakikilos ang mga ito sa tulong ng pandiwa. Okay? About naman sa pagsasatao, personification, ito yung mga katalinuhan o katangian ng isang tao kung saan isinasali natin sa mga bagay o sa isang bagay o sa isang hayop kung saan pinakikilos ito ng pandiwa. Okay? For example, nakita kong kumindat ang bituin. Kailan ba kumindat yung bituin? Sino ba yung kaninong katangian ba yung kumikindat yung bituin? Di ba sa tao lang naman di ba nakakagawa na kumikindat? Kaya yung kumindat, di ba sa tao lang di ba siya? Kung saan inano yung sa bituin, di ba? Ano ba ginagawa ng bituin? Di ba siya ay mismo yung parang kumikislap sa madilim na kalangitan. Kaya nasabi niya kumikindat, yung imbis na kumikislap, ginamit niya ng kumikindat kung saan ito yung katangian o kakayahan ng isang tao, di ba? Okay, next. Pag-uyam or sarcasm. Ito ay paraan ng pagpapahayag na ang isang tao o bagay ay kinukutya sa pamamagitan ng mga salitang parang pumupuri kung uunawaing mabuti. Okay, dito naman sa pag-uyam o sarcasm, ito yung mga pagpapahayag ng isang tao sa isa pang tao kung saan kinukutya niya ito. Subalit gumagamit siya ng mga mapanuri o magagandang salita or pampupuri. Okay. For example, ang ganda ng kanyang binti, sakang naman, o di ba? Kinukutya niya yung isang tao pero ginamitan niya yung mga magagandang salita o pinupuri niya. Pero sa katotohanan ay kinukutya niya yung isang tao. Yun yung pag-uyam or sarcasm. Okay? Next, paghahalintulad o analohiya. Sabi dito, ito ay isang tambalan ng pagtutulad, ipinahayag ng paghahalintulad ang pagkapareho ng isang kaugnayan sa isa pang kaugnayan. Ito yung paghahambing na nagpapakita ng ugnayan ng kaisipan sa isa pang kaisipan kung saan pinakitambal natin yung dalawang kaisipan. For example, ang tingin ng paru-paro sa bulaklak ay katulad ng damdamin ng binata sa dalaga kung saan mayroon tayong dalawang kaisipan kung saan pinagtambal natin yung dalawang kaisipan sa kabapang kaisipan. An example, ang pagsikat ng araw sa umaga ay parang pag-asang sumisikat. Okay, may dalawang tayong kaisipan kung saan pinagtambal natin siya, di ba? Next, allegorya o allegory. Allegorya or allegory. Ang pagpapahiwatig na paglalahad, lalo na sa isang kwento o tula or salaysay ng isang kahulugang pagwawangis ngunit hindi tahasang sinasabi. Kumbaga, parang dinadaan ito yung parang mga akda ay kung saan inilalahad nila yung kanilang kaisipan sa isang nila kung saan yung isang akda ay inilalahad nila yung kanilang pinapahiwatig nila yung kanilang saloobin doon sa mismong ginawa nilang mga akda. Hindi nila tahasang sinasabi o sinasabi sa mismong dinadirect sinasabi sa mismong kausap nila o doon sa mismong tao kung saan dinadaan nila sa paggawa ng mga kwento at tula. Okay, for example, nag-aalma ang lugati sa budhi ay sumisikad. Kalayaan, kalayaan, ang tuwinay hinahangad. Dumadambana kapag rinday hinahaltak. O kay hirap sa nasupilin, may latiko ka mang hawak. Okay, next. Pagpapatindi o hyperbole. Itong pagpapatindi parang same lang siya sa mismong doon sa pagmamalabis. Parang same lang siya. Okay, pagpapatindi o hyperbole. Pagpapaalpa sa haraya sa pamagitan ng inilalarawang bagay na higit na dakila o di
gaano o pinakamasama o kinapapalooban ng isang ibayong katindihan kaysa katotohanan o lampas pa sa maaaring mangyari. Parang same lang siya sa pagmamalabis kung saan parang sobra-sobra yung yung binibigay na na pagpapahiwatig o sobra dinaakma sa mismong pangyayari o pagbibigay kahulugan sa isang tao. Okay. Kunyari halimbawa nadurog ang kanyang puso. O di kaya luhay umaagos. Pag sabing luhang umaagos, parang marami siyang parang maraming luha siyang inilabas, or yun nga, madaming luhang lumabas sa kanyang mga mata. Ito pa natin example. Lupang itinambak ng kamay ng Diyos, ano't nang lumaoy nakitang umumbok, higante batila sa pagkakatulog, ay hindi mapansing ginubad ang likod. Minsay nakatayong langit inaabot, minsay nakadapang dagat niyayapos. Okay, gumamit siya yung mga parang gumamit siya ng mga malalalim na salita or parang sobra na pag i-describe sa isang bagay o sa isang subject. Yun. O sa isang pangyayari, parang ganon. Ito ay halaw sa tulang ang bundok ni Fidel M. Gulatko. Yun. Next, pagpapalit saklaw. Okay? Pagpapalit saklaw o sinekdok. Sinekdok o sinekdok Yun. Ito ay tayutay na inilalagay ang pangalan ng isang kabuuan para sa isang bahagi, isang angkan para sa isang supling, isang kagamitan para sa isang likhang bagay. Okay? Ito ay pagbabanggit sa bahaging isang bagay o ideya bilang pagtukoy sa kabuuan. Yun. Example. At ang balang bibig na binubokalan ng sabing magaling at katotohanan, agad binibiyak at sinisikangan ng kalis ng lalong dustang kamatayan. Okay. Another example para lalo nyo maintindihan. Ayoko nang makita ang iyong pagmumuka. Ibig sabihin, gumamit siya ng isang part ng katawan ng tao kung saan nire-representa niya yung kabuuan. Okay? Halimbawa, ayoko na makita ang iyong pagmumuka. Okay? Kailanman. Kung saan, gumamit siya ng ayaw na makita yung pagmumuka. Ibig sabihin, ayaw na makita yung tao na yon. At ginamit niya lang yung mismong yung part ng katawan ng pagmumuka, pero sa yun ay yung buong anyo ng isang tao ay ayaw na makita kahit anino. Yun, yung pagpapalit saklaw. Ito ay halo naman sa Florante at Laura ni Francisco Balagtas, yung isang in-example ko ganina. Okay. Balintuna o irony. Ito ay pag-uuyam sa pamamagitan ng pagpapahayag ng laban sa kahulugan ng ibig ipakahulugan. Okay, ito ay pag-uuyam sa pamamagitan ng pagpapahayag ng laban sa kahulugan ng ibig ipakahulugan. For example, walang kaparis ang pamamaraan niya ng pagtuturo. Nakikita nilang ang mga bunga nito ay mga tagapagpayaman sa sariling nilang madalian. Okay? Another example. Napakaganda niya kapag nakataligot, tahimik sa bahay na ito, maraming nag-aaway. Kung saan parang yung
ito yung ano, yung parang yung pagpapahayag is parang iba yung ano, iba yung kabaliktaran, yon parang kabaliktaran yung kahulugan. Katulad ng binigay kong example is yung ano, napakaganda niya kapag talikod, tahimik sa bahay na ito, maraming nag-aaway. Parang kabaliktaran yung meaning o yung kahulugan doon sa ibinibigay na pahayag. Okay, next, pagpapalit tawag o metonymy. Pagpapalit tawag o metonymy. Ito ay pasamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. Ito yung pagpapalit tawag is parang pinapalitan natin yung pangalan ng isang tao, ng isang bagay o pangyayari, pero may kaugnayan naman. Di ba? For example, ang pananampalataya ay ating kaligtasan. Okay? Pinalitan niya ng pananampalataya yung dating pagdarasal. Di ba? Ang pagdarasal ay ating kaligtasan, pero pinalitan niya ng pananampalataya kung saan may kaugnayan yung dalawa. Di ba? For another example, ang bagong anghel ni na Miguel at Melissa ay malusog. Okay? Yung anghel, pinalitan niyo yung salitang ano, yung silang na sanggol. Okay, ang bagong silang na sanggol ni na Miguel at Melissa ay malusog. Pero pinalitan niya ng anghel. Di ba itawag naman sa mga bata, di ba yun? Yung mga pagbata ay mga anghel, di ba? Yun yan. Kung saan magkaugnay naman yung dalawang salita na pinalit at yung pinalitan at yung pinalit. Yung bagong silang na sanggol at yung ano, bagong anghel. Yan. Next, salantuna o paradox. Ito ay pagpapahayag ng isang katotohanan sa pamamagitan ng paggamit ng mga sangkap na animoy hindi totoo sa biglang basa o dinig. Ito naman sa ano ay salantuna or paradox. Ito yung pagpapahayag ng katotohanan kung saan gumagamit tayo ng mga sangkap na animoy hindi totoo sa unang basa o sa unang dinig natin, di ba? Say, ay, parang hindi naman totoo yan. Pero kung isip natin mabuti habang tumatagal, ay, totoo nga. Yun nga pala yun, di ba? Parang totoo nga siya. For example, ang katamaran ng tao ay nagbibigay daan sa kaunlaran ng daigdig. Oh, kung unang dinig natin or unang basa natin yung katamaran ng salita, di ba? Tapos nagbibigay daan sa kaunlaran ng daigdig. Parang, totoo ba yun? Pero ito totoo naman talaga. For another example, ang bata ay nagiging matanda, ang matanda ay nagiging bata. Ulitin ko, ang bata ay naging matanda, ang matanda ay naging bata. Okay, totoo naman, di ba siya? Ang bata habang tumatagal hanggang dumadaan yung mga taon-taon, di ba? Yung bawat taon, di ba tumatanda yung bata, pero yung matanda naging bata. Parang confusing na, di ba siya? Parang di naman totoo. Pero may dalawa kasing ano siya, parang may dalawang nagiging bata yung matanda. Ibig sabihin, kaya nagiging bata yung matanda, ibig sabihin ay gumagamit siya ng mga, minsan umiinom siya o gumagamit siya ng mga beauty product kung saan nagiging bata yung kanyang balat o nagiging bata siya, di ba? Yung hindi agad tumatanda. O di kaya naman yung yung matanda naman talaga dumadaan rin sa pagkabata. Yun yun. Nagigits po ba? Okay. Okay, last na example ng tayutay. Tanong rhetorical question. Ang sagot ay laging paayon o nasa loob mismo ng pahayag. Okay, sabi na dito sa rhetorical question is ito yung sagot ay laging paayon o parang hindi natin masasabi na tama or mali. Tama or mali. Kung saan mismo sasagutin niyo naman ng paayon yung mismong tinatanong. Hindi natin masasabi kung ito ba tama or mali, parang ganon. O kadalasan ay nakikita natin mismo sa loob ng pahayag yung sagot. Okay? For example, pangarap, kailan ka matutupad? O pag-ibig, kailan ka mamasid?
'di ba? Kung saan ang sagot ay laging paayon lamang. Paayon or naaayon doon mismo sa mismong question, 'di ba? Okay, next naman ay ito yung mga matatalinghagang pananalita. Okay? Sabi dito, ang salitang talinghaga ay nagmula sa salitang talino at hiwaga. Nang ibig sabihin ay isang pahayag na hindi tahasang ibinibigay ang kahulugan o nakatago o hindi lantad. Okay? Sabi dito, ang talinghaga daw ay mula sa salitang talino at hiwaga, kung saan ang ibig sabihin ay isang pahayag na hindi tahasang ibinibigay ang kahulugan o nakatago o hindi lantad. Okay? Ito ay parang gumagamit tayo dito yung mga malalalim na salita o matatalinghagang salita kung saan yung ibig sabihin ay nakatago o hindi lantad yung ibig sabihin. Yun. Okay? Halimbawa ng matalinghagang pananalita. Okay? Una ay parang pinag-awayan ng aso't pusa. Yun yung matalinghagang salita. Parang pinag-awayan ng aso't pusa. Ang kahulugan nito ay sirang-sira ang bagay na pinag-awayan. Ang ikalawang kahulugan naman, magulo. Okay. Okay, for example naman ay, para lubos sa ating maintindihan. Parang pinag-awayan ng aso't pusa ang blusang binili ng ina ng paggawan ito ng kanyang dalawang anak. Okay. Gumamit siya ng matalinghagang salita, yung parang pinag-awayan ng aso't pusa, kung saan ang kahulugan nito ay siyang sira ang bagay na pinag-aawayan. Tulad nga doon sa example, kung saan pinag-aagawan ng magkapatid yung biniling blusa ng kanyang magulang kaya nasira. Pero ang ginamit niya ay imbis na sira-sira, ang ginamit na is malalim na salita, yung parang pinag-awayan ng aso't pusa. Okay? Kung saan hindi direct o hindi lantad yung ibig sabihin. Okay? Another example. Parang pinag-awayan ng pusa ang loob ng kwarto ni Miguel. 'Di ba? Ibig sabihin, magulong-magulo. Parang pinag-awayan ng pusa yung kwarto ni Miguel. Ibig sabihin, magulong-magulo. Daming kalat, hindi nakaayos yung hindi nakaayos yung higaan o yung mga kumot, yung mga gamit sa watak-watak kung saan nalagay, di ba? Kung saan imbis na sinabi natin magulong-magulo ang kwarto ni Miguel, parang gumamit tayo ng mga matalinghaga na salita or malalim na salita kung saan parang pinag-away ng aso't pusa. Alam naman natin yung aso't pusa ay hindi lagi magkasundo, di ba yan? Laging nag-aaway. Kung ano man ang mahawakan nila or ano man pag-agawa nila, tsak ito ay masisira. Di ba? Ngayon naman sa totoo naman, ang aso't pusa ay hindi talaga magkasundo. Next na example ay balat sibuyas. Okay, ang kahulugan ng balat sibuyas ay maramdamin o madaling magdamdam. Okay. Alam mo, okay, for example, umiiyak na naman ang kaibigan kong balat sibuyas. Ibig sabihin, yung kaibigan niya ay madali daw magdamdam. Okay, gumamit siya ng balat sibuyas. Imbis na madaling magdamdam, pero ginamitan niya ng balat sibuyas. Kung ang ibig sabihin ay madaling magdamdam. 'Di ba naman kahit naman sa kahit nagbabalat naman tayo 'di ba ng sibuyas, 'di ba? Habang nagbabalat ng sibuyas, 'di ba? Minsan napapaiyak 'di ba tayo, lumuluha tayo. Parang ganun siya. Kahit hindi mo inaano, parang konting lang iiyak. Next, katlo, kulubot na ang balat. Ibig sabihin ay ang kahulugan ng kulubot na ang balat ay matanda na. Hindi nga direct sinabi na matanda na, pero ginamitan niya na malalim na salita na kulubot na ang balat. Okay, for example, kung kailan kulubot na ang balat ng tiyahin ko, saka pa naisipang mag-asawa. Okay, imbis na kung kailan matanda na ang tiyahin ko, saka pa naisipang mag-asawa. Hindi nga ginamitan ng matanda na. Pero kasi ayun nga hindi nga parang direct na out yata yung mismong meaning, kaya siya gumamit ng matalinghagang salita na
kulubot na ang balat. Na yung ibig sabihin ay matanda na. Alam naman natin na ano, di ba, pag sa mga ano, tutumboy naman, pag kumukulubot na yung balat ng isang tao, o ng isang tao ay, yun ay sinyalis ng pagiging matanda. Di ba? Next, magkibit balikat. Okay? Ang kahulugan nito ay ipagwalang bahala. Parang deadma lang siya. Deadma. Ganon. Parang okay na to. Parang ganon. Magkibit balikat. For example, ipinagkibit balikat lamang ni Nicole ang balitang lumayas ang kanyang asawa. Ang ibig sabihin, ginamit niya yung ipagwalang bahala, ginamit niya na malalim salita o yung matalinghagang salita na magkibit balikat. Na ibig sabihin ay ipagwalang bahala o o nga, ibig sabihin ay ipagwalang bahala o deadma. Yan siya. Parang dinedma niya lang ni Nicole yung balitang lumayas ng kanyang asawa. Yan. Okay, next ay balimbing. Sabi dito, ang unang kahulugan ay kung sino ang kaharap ay siyang kakampi. Okay, may kilala naman tayong ganyan, di ba? Kung sino yung kaharap, siya yung kakampi. Kunyari, itong kaharap mo, kakampi mo to. Pero pag kung hindi naman siya kaharap, hindi mo siya kakampi. Pag ito naman kaharap mo, ito naman kakampi. May doon ganun. Okay, another na kahulugan. Doble cara, dalawang mukha o hunyango. Ito yung mga parang mahirap pagkatiwalaan. Ito yung mga balimbing. Kasi parang doble cara siya. Kung saan siya kung sino yung mas nakakaangat, doon siya. O di kaya kung sino yung malakas, doon siya. Wala siyang specific na kinakampihan. Basta kung maisipan, mapapabuti siya. Mapapabuti ang kanyang sarili. Kung saan siya, doon, kung saan mapapabuti ang sarili, doon siya kampe. So, malakas, doon siya kampe. Ganon, doble cara. Kaya, alam ko naman may gano'n tayong mga kaibigan, charot lang. Di maiiwasin yung ganito mag-doble cara. Kung sinong kaharap natin, ay balimbing. Kung sinong kaharap, okay. Pag nakatalikod, okay, dito naman pag siya ng kaharap, okay naman siya. Ganyan. Yes, for example, nilalayuan ng mga kaibigan, nilalayuan ng mga kaibigan ang isang taong balimbing. Ibig sabihin, doble cara o dalawang muka. Parang wala siyang plastic, ganon. Yan yung plastic. Kung sino kaharap, doon siya kakampi. Yan. Ang balimbing naman, di ba? Ang balimbing, kahit ngayon naman yung balimbing, di ba? May ganyan, may balimbing na tao pang di ba hanggang ngayon. Minsan, malay mo sa kaibigan, may balimbing din. Okay. Kaanim, may pakpak ang balita. Ang kahulugan nito ay mabilis kumalat ang balita. Okay? Yun ang kahulugan ng may pakpak ang balita. For example, mag-ingat sa pagsasalita pagkat may pakpak ang balita. O bakit may pakpak ang balita? Dahil mabilis kumalat ang balita. Ito yung parang parang chismis, mga nalaganap dito, mga chismoso, di ba? Kung saan may marinig na balita, sika dito, sika doon, hanggang sa kumalat na. Yun. Okay, last na example, bantay sa lakay. When we say bantay sa lakay, ito yung kahulugan. Nagnanakaw ng mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Ito naman yung ito yung parang yung pinagkatiwala mong tao, kung sino pa yung pinagkatiwalaan mo, kung siya pa yung magnanakaw o siya pa yung gagawa ng masama sa'yo. For example, huli na nang malaman nila ang kanilang katulong sa bahay ay bantay sa lakay. Okay? Yung parang katulong na kinuha nila ay parang pinagkatiwalaan nila na bantayan yung bahay, gawin yung mga bagay na dapat gawin. Pero sa huli ay
nanakawin lamang ang kayo ng mga ari-arian, like mga pera, mga alahas, ganyan. Yun yung bantay sa lakay, kung saan pinagkatiwalaan mo yung isang tao, pero siya pa mismo ang kagawa ng masama sa'yo. Ganun. At yun lamang po at maraming salamat. Sana po ay may natutunan po kayo.